lahat po ng mga nag-aabang yung latest updates po natin patungkol sa missing bride. Kasi meron pong mga netizen na nagko-komento patungkol dito na sinasabi po nila na yung mga nangyari daw dito kay Shera D. Juan at kay Mr. RJ na isa sa mga talaga namang inabangan at talagang parang ito po yung naging national problem, no? So, national issue. So, may mga nagsasabi po na scripted lang daw di umano yung mga kaganapan. Yan yung pag-uusapan natin maya-maya lang. So, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayon pag-usapan natin ito dahil kahit po na sinasabing na solved na, nahanap na ito pong si Michelle De Juan, marami pa rin po talaga ang nagtatanong kung kamusta na nga ba ngayon si Michelle, no? So base po dun sa kanilang pinaka-latest updates na si Mr. Mark RJ Reyes ay muling nag-propose ng kasal kay Shera De Juan noong araw ng bagong taon at ikakasal sila this coming February. So yun po yung isa sa mga good news na nasaga po natin patungkol sa dalawang ito, which means totoo nga yung sinabi nitong si RJ na parang pag nagkita muli sila, nakauwi na si Shera, isa sa mga gagawin nito ay mag-propose at tanungin ulit si Shera for the second time around kung gusto pa rin itong magpakasal, no? So dito po sa post na ito ng Elite, no, isa sa mga pinagkakatiwalaang online news, no, na base po dito sa mga post din po ni Mr. Mark RJ at ni Shera De Juan ay nakatakda po muli silang ikasal this coming February. At the same time, nag-propose na po ulit si Mr. Mark RJ Reyes. So, this time, ito na, pag-usapan natin kasi may mga nag-comment po kasi dito. This is gonna be a long messages coming from one of the subscribers and viewers po natin na nag-aabang din patungkol sa report dito sa missing bride. Sabi ni Mr. Emmanuel Lizardo, 7793. It was, nag-comment po yan 3 hours ago. So, medyo mahaba po yung kanyang komento na ilalagay ko dyan sa screen. Sabi niya, old reporting na po ito sa previous vlog nyo. Ano pong updates regarding sa findings ng PNP? Kung may basis po ba sila to deepen the investigation further beside for the case of missing person? Ang basa ko dito ay fabricated story to ng family ni Shera to get the sympathy and financial assistance from media, both on mainstream media and social media platform, and extend the returning of the missing person case to more dramatic story case. We have father who are obsessed with mainstream media, interviews na akala mo walang sakit. Then we have a kuya na very emotional and dramatic in defense of the groom beside his musmo story of waiting under the bridge hoping for the return of his sister when not yet found. Then we have an immediate public text messages from the groom thanking the public that was deleted during the process of finding the bride. And in contradictory, there was a testimony from the BFF with the PNP on Miss Shera's second time running away from the family household, a psychic reading in the presence of Jay Costura, which was very accurate on every details of case of the missing bride. That she was still alive, where she would be found, that there was helping hands on her being run away, and unfinished issues of the bridge or the bride's ex-boyfriend before the groom, and no mentioning of crime committed against her while running away. Aside from recent blog reporting on social medias about the riders' rewards not being paid in full by the groom and the family, PNP is professional in dealing crimes, whether it's deemed worthy of closing the case, and we need to stop bashing our PNP from entering a civil case, acting upon on it as a professional criminal case. I believe more with our PNP and Jay Costura as well as the testimony of the BFF. So, ito yung sinasabi niya. Sinasabi niya rito na parang ginawa lang daw di umano nitong si Mr. Mark RJ tsaka ng bride. Ito po is parang sinasabi niyang lahat ng ito is fabricated story at lahat ng ito ay drama lang.
Sinasabi po niya na para makakuha ng sympathy at ng parang financial support. Well, in fact, alam niyo po, Sir Emmanuel, ay wala po tayong nabalitaan na sila po ay tinulungan ng government. Nakareceive po sila ng pera galing sa media. Wala pong ganun. Kaya I don't think na ginawa nila ito para magdrama lang. At the same time, is makikita nyo rin naman po kung paano po na-depress at talaga namang sobra yung iyak din ng nanay nung nawala itong si Michera D1. Sabi nyo po sa inyo pong last na parang comment na sinabi nyo na mas naniniwala kayo sa PNP, which is true naman, 'di ba? Tama naman po 'yun kasi ginagawa naman talaga nila yung trabaho nila para po ma-resolve yung case. At talaga naman nasabi natin na kudos to PNP dahil talagang tinutukan po nila ang kaso ng missing bride kasi nga sobrang nag-viral. Ang pino-point out lang kasi ng mga netizen na kung hindi raw di umano nag-viral itong issue na to ay hindi raw tututukan ng mga pulis, which is yun po yung komento ng mga netizens sa social media. Pero all in all ay just to make it clear for the record, hindi po sila nakatanggap ng any financial na parang help coming from the government or from the media stream. Wala pong ganong naibalita since sila pa po nga yung naglabas ng pera to give the reward dun po sa rider. So base po dun sa mga report na parang nagbigay sila ng paunang bayad pero hindi pa nga daw po di umano na pupul yung bayad po dun sa rider. So ibig sabihin lang po niyan is hindi po talaga totoo na fabricated lang story. Lahat po yan ay totoong buhay na nangyari kasi nakita ko rin naman po talaga yung paghihirap nitong si Michera, yung pagbabago ng kanyang itsura. At the same time, yung kanya pong mga narrative ay may mga evidence naman pong naglabasan lalo-lalo na sa mga nakita po sa CCTV cameras. At the same time, doon po sa testimonies ng mga nakakita sa kanya. So, if in any case naman po na sila po ay talagang nagpapabricate lang ng story or kumukuha lang sila ng atensyon sa social media or sa lahat po ng mga Pilipino sa Pilipinas, 'di ba? Parang it's their naman call kumbaga parang karma na nila yun kung ginagawa talaga nila yun para lang talagang makakuha ng sympathy sa mga tao, 'di ba? Pero at the same time, ang maganda lang dito is hindi po natigil yung buhay nila. Kahit po napakalaki ng tragic na nangyari sa buhay nila, still tinuloy pa rin po nila talaga yung plano nilang magpakasal, no? So sa ngayon po kasi parang wala pang muling nilalabas ang mga kapulisan kung pinagpatuloy ba nila yung investigasyon patungkol po sa tinatawag na abduction case na naganap dito po kay Michera. Kasi dalawang klase lang yan. It's either pinatigil na ni Shera ang investigasyon or wala talagang nakitang abduction kay Miss Shera D1. Kasi base nga po dun sa mga pulis na parang inconsistent yung mga statement nga ni Shera D1. Pero naniniwala pa rin po ang pamilya ni Miss Shera na talagang meron pong mga krimen na naganap sa pagkawala nito. So yun po yung mga latest updates. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.